So ito na po ang kanilang loan agreement guys or repayment plan. Tingnan nyo guys ang kalukuhan nila. Zero interest nga sa first loan. Totoo naman, zero naman po talagang nakalagay dito guys. So hi guys, good afternoon po sa lahat. This is Melvin once again and welcome back to my YouTube channel. For today's video ay i-review ko po sa inyo ang aking pag-apply sa cash loan app na ito. Ito po ang Loan Moto. Loan Moto VIP na po ito ngayon guys. At rejected po ang aking application dito guys. Kaya sundan nyo pa rin ang video ito at tapusin guys dahil ipapakita ko po sa inyo kung ano po yung mga personal information na kinukuha nila sa atin or hinihingi nila. I-reveal ko rin po sa inyo ang kanilang repayment system or loan agreement. At nasa inyo na yan guys kung magugustuhan nyo ang kanilang sistema. So let's go! Bago po tayo magsisimula, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel at sa mga di pa nakasubscribe, pakiclick mo yung subscribe button na nasa baba at pakihit yung notification bell para ma-notify po kayo sa tuwing may bago naman akong mga reviews, mga tutorial video na i-upload sa aking channel. So ayan po guys, nung sinearch ko siya sa Play Store guys ay nandito pa naman siya pero may VIP na, Loan Moto. Pag download ko nito guys ay Loan Moto pa po siya, pero ngayon kapag i-search mo siya sa Play Store ay Loan Moto VIP na po. Pero isa lang po yan sila, pareho lang po yan dahil ang company ay UPISO PH Lending Corporation pa rin. So nung in-install ko na ito guys at nung na-installed na ay inopen ko na kaagad. At ito po yung introduction ng Loan Moto guys. 100% secure daw. Easy loan daw po. At nang pinindot ko na itong apply now, so may request for permission po ito na kailangan pa nating i-agree. At dito sa baba, i-click natin itong may maliit na box para malagyan ng check and then i-click natin itong agree. I-click lang natin itong okay. Then, click natin allow. So, ayan, kailangan ko pa pong mag-register. I-click ko lang itong register. So, same as usual, kukunin pa rin nila ang ating active mobile number. At itong SMS ang pinili ko for verification codes. So, pagkatapos ko nilagyan ng phone number ko at ang verification code ay pinindot ko na itong register. At may anti-scam notice na po sila guys. So kayo na lang pong magbasa niyan at pinindot ko na itong confirm. Get instant loan up to 50,000 pesos. So nandito naman tayo sa kanilang mga introduction na pakikiligin tayo. So nang pinindot ko na itong apply, so ito na po yung mga personal information na hihingiin nila sa atin. So kailangan fill up pa natin ang mga ito tulad ng ating pangalan, middle name, last name, ang ating birthday, ang ating kasarian, gender, ating education level kung anong natapos natin, ang ating marital status. At dito sa baba, kailangan din nilang malaman kung ilan ang ating mga bank accounts at hingin din nila ang ating email address. And then, pinindot ko na itong continue pagkatapos kong pinilapan. At dito sa page 2 ng form, hingin nila ang ating current or present address. Tulad po ng kung anong province, municipality, or district. Year staying, kung ilang taon na po tayong naninirahan sa ating lugar. Tapos kailangan nating i-detalye ang ating buong address. At dito sa baba ang ating work information, kung ano po ang trabaho natin, anong industry po na bilong ang ating trabaho, ano po ang pangalan ng ating pinagtatrabahuan, ano ang posisyon natin. Hingiin din nila ang ating monthly income. So ito po ang pinaka-importante guys kapag mag-apply po tayo ng mga loan. Length of service in your company. Ilang taon na po tayong naninilbihan sa ating pinagtatrabahuan. Hingiin din nila ang phone number ng ating pinagtatrabahuan. Katapos kung na-fill upan yan, pinindot ko na itong continue. At dito sa page 3 ng form ay hingiin din nila ang ating character references, mga contact reference or emergency contacts. At 3 emergency contacts lang po ang hinihingi nila guys. At dito sa una, kailangan ilagay natin ng mga contact info ay contact sa ating colleague, relative, other, oneself, parents,
or pwede rin sa ating brothers or sisters, pwede rin sa ating asawa at ating mga anak. Kung meron man, isa lang sa mga yan guys ang ating ilagay. Ganon din dito sa pangalawang emergency contact at pangatlong contact. At pagkatapos kong na-fill upan, pinindot ko na itong continue. At dito na sa page 4 ng form ay mag-upload na po tayo ng ating valid ID. So ito po yung mga valid ID na tinatanggap ng loan mo to guys. TIN, passport, UMID, SSS card, PRC ID, driver's license, Pag-ibig at GSIS ID. At pagkatapos kong makapili ng ID guys, ay pinindot ko na itong may camera icon para pipicturean ang aking valid ID. Pinindot ko lang itong allow, and then pinindot ko lang while using the app. So ito na po guys. So ganun lang po ang plastada ng ating valid ID guys. So ngayon pinindot ko na itong may malaking bilog. At pagkatapos niyan pinindot ko ito para mag-selfie. And then pinindot ko na itong bilog. And then pinindot ko na itong continue. Ay kailangan pa pala nating fill upan ang ating ID number. At pagkatapos niyan i-click na natin yung continue. So dito na po tayo sa pang-limang page. Sa last page na po ng form. So dito na po tayo sa payment option. Dito na part guys ay dito natin ilagay ang ating account. Bank account ba yan or e-wallets na pwede nating pagtransferan ng ating niloan dito kung sakaling ma-approve tayo. Kung sa bank account natin gustong i-transfer, i-click na natin itong bank transfer. Pero kung sa mga e-wallets lang, ay i-click natin itong others. Katulad sa akin guys, sa aking GCash ko lang i-transfer kung sakali. So itong others ang pipindutin ko. At ito po yung mga e-wallets na pwede nating pagtransferan ng ating inutang dito sa loan mo to. GCash, PMaya, Coins at GrabPay. So yung apat lang po ang pwede. So ngayon pinindot ko na itong GCash. And then nilagay ko na po ang aking GCash number dito sa baba. At pagkatapos niyan pinindot ko na itong submit. So ito na po ang kanilang loan agreement guys or repayment plan. Tingnan nyo guys ang kalukuhan nila. Zero interest nga sa first loan. Totoo naman, zero naman po talagang nakalagay dito guys. So. Pero ang deduction sa ating loan guys, 3,000 pesos ang in-offer sa akin. Ito sa makita natin guys. Tapos ang loan term nila guys ay 7 days lang po. Pero tingnan natin ang mga deduction guys. Credit assessment fee, 378 pesos. Platform service fee, 504 pesos. Account management fee, 378 pesos. Withdrawal service fee, 50 pesos. A total of 1,310 pesos ang madididak sa ating niloan guys. So ang matatanggap ko na lang sa aking 3,000 pesos ay 1,690 pesos na lang po. Naku guys, yan ang sinabi ko na kayo na lang po ang humusga. Tingnan pa natin dito sa baba guys. Ito na po ang repayment information. So 7 days lang po guys, kailangan ma-fully paid na natin itong 3,000 pesos. So nakalagay dito sa ating first due date guys ay September 2, 2024. Dahil nag-apply ako nito guys August 25. So 7 days nga. At ang nakalagay sa kanilang mga ads guys, ang loan term na in-offer nila ay 91 days hanggang 180 days. Totoo nga naman dahil sa second due date ko nito guys ay sa January 22 pa 2025. So 150 days po ito guys. Pero wala na akong babayaran. Dahil sa first due date ko ay kailangang mabayaran ko na itong 2,999.70 pesos. So ang 30 centavos ay sa second due date ko na yan babayaran. Pero krinas out na nila guys. Naka-weave na ang 30 centavos. Natatawa talaga ako dito guys. Isang kalukuhan talaga ito para sa akin. Ang realidad na loan term nito is 7 days lang po talaga. So tinuloy ko talaga ito guys para i-review ko sana sa inyo soon kung ano ang naging karanasan ko sa cash loan app na ito. Kaya lang pag pindot ko nitong maliit na box
para agree na lang ako para tuloy-tuloy na ito. Pero pinalitan ko muna ang aking loan amount guys. Ginawa ko na lang na 1,000 pesos. Halimbawa lang naman ito eh. At least man lang, maliit lang ang mababayaran ko. Tingnan nyo ang 1,000 pesos ko guys. Ang matatanggap ko na lang ay 530 pesos. Okay, sige nga, ipatuloy ko ito. Bilang halimbawa, pinindot ko na itong maliit na box. Pinindot ko ulit itong maliit na box. And then pinindot itong agree. And then pinindot ko na itong confirm. At may note pang nag-pop up. Please make sure that your phone can be connected. If we cannot reach you through phone or SMS, we will contact your reference number. So yun po ang gamit ng emergency contact na nilagay natin guys. Sila yung pupuntakin kapag hindi nila tayo mapupuntak. So pinindot ko na itong confirm. Pagkatapos kong pinindot itong confirm guys, nag-pop up na lang sa aking dashboard na rejected ang aking application. So buti nilang guys na-reject ang aking application. Hindi masayang yung binayad ko. Ni-reject nila siguro dahil maliit lang yung pinili kong amount. So yun lang po guys. At lagi ko itong inuulit guys, paalala lang po sa lahat. Mag-ingat pa rin tayo sa mga naglalabasang mga online lending app ngayon. Dahil karamihan sa mga iyan ay mas lalo po tayong ilulubog. So that's all for today guys. Don't forget to like this video kung nagustuhan nyo at pakishare na rin sa iba para may idea din po sila. At para sa iba pa pong mga katanungan, pakisulat lang po inyong mga tanong dyan po sa comment section sa baba. So yun lamang po guys, maraming salamat sa panonood. See you again sa next kong mga reviews. Goodbye. God bless.